Ito na po, rumesbak na po si Attorney Man Scarpio, yung asawa po ni BP Sara, dito sa ginawang impeachment proceeding kung saan nga pati yung kanyang bank account binuksan po ng AMLA at ipinakita on public yung kanyang bank transaction. Ngayon, sa palagay po ni Attorney Man Scarpio, nilabag po yung kanyang karapatan. Kaya ito yung pinaka-proper way na ginawa niya, dumulog po siya o nagsampa po siya ng kasong kriminal dito sa mga tao po ng House Committee on Justice, katulad nga po ni Congresswoman Luistro, si De Lima, si Jokno, tsaka si Sardanya. At balita nga natin, mukhang may special din pong kasong naka-ready para po kay Trillanes at dito sa commissioner po ng AMLA. Kaya marami po yung kini-question bakit daw po nagsampa ng reklamo itong si Atty. Man Scarpio, gayong asawa naman niya si BP Sara. So parang sinasabi parang conjugal property ba, na kung ano yung meron yung asawa mo para sa iyo na rin yun. Pero 'di ba, sa usaping legal, kapag sa palagay ninyo merong naargabyado or naargabyado ka, ang proper way is talagang dumulog ka sa korte, at yun yung ginawa ni Atty. Man Scarpio. Kaya sinampahan po niya ng kasong kriminal itong mga nabanggit po natin. So ito, panoorin po natin, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. When you're talking about account, kasi meron naman talagang account na joint account. Yan, pwede yan. Joint account, kunwari sinisilip at pinayagan ng korte na silipin ang account ni BP Sara Duterte. Halimbawa lang, pinayagan. Yung joint account, okay. Pero hindi dapat kasama yung sa asawa. Hindi dapat ganun yun. 'Di ba? Ibig sabihin, pribado pa rin yung asawa niya. Panoorin natin itong bahagyang ito na kung saan asawa po ni BP Sara Duterte ay nagdemanda po, ha? Pasok. Umesbak ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Scarpio matapos ibunyag ang kanilang bank transaction sa impeachment hearing. At para sa detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang ginagawang hakbang ng mister ni VP Sara? Hindi sa mga oras na ito ay naghahain ng criminal complaint ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Scarpio dito sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang miyembro ng Kamara. Kabilang sa mga irereklamo sina BSP Governor Eli Remolano Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresistang sina Jervil Luistro, Percy Sendanya, Shell Jokno at Laila De Lima. Nagsasabi sa reklamo na nagpunsabahan umano sila upang ilabas ang confidential bank records na protektado ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Irereklamo rin ang umano'y pag-leak ng AMLAC at House Committee on Justice ng iba't ibang pribadong record ng transaksyon, kabilang ang insurance, time deposits, investments at utility payments. Sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, iginit ang legal counsel ni Carpio na malinaw na may paglabag dahil private individual daw ang kanyang kliyente. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kaya magkaroon ng trial by publicity sa mga usapin na yan na bank transactions kuno na nilabas ng AMLAC. Kasi ang ginawa naman ng AMLAC yan, siya mismo nag-summarize. Diba? Tama ba yung sinasummary nila? So hanggat wala pa naman yung kaming kopya niyan, siyempre premature para pag-comment si Atty. Carpio. Pero sa usapin namin, talagang dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion ba yan. Hindi pong babalikan natin sa impeachment hearing nitong nakaraang linggo, isiniwalat ng AMLAC na may 6.7 billion suspicious at covered transactions na konektado sa mag-asawa sa loob ng halos 2 dekada. Sa halaga nito, 4.4 billion ang pumasok sa kanilang accounts at 1.5 billion ang lumabas at 791 million ang hindi matukoy kung inflow o outflow. Ayon sa AMLAC, ang suspicious transactions ay may kahina-hinalang pinagmulan o hindi tugma sa kakayahang pinansyal ng kliyente, habang ang covered transactions ay lagpas
500,000 sa isang araw. Iginiit ni Carpio na napilitan siyang magsampa ng reklamo upang ipagtanggol ang kanyang asawa at banking community at binigyang diin na ang bank records ay mahigpit na confidential. Tinawag din niya ang umano'y paglabas ng impormasyon bilang black propaganda at political harassment laban sa bise at sa kanilang pamilya. Nikki? Camille, meron na rin bang mga naging pahayag itong ang mga kakasuhan niyang individual? Nikki, sabi niyang bayan Representative Percy Sendanya, inaasahan na raw nila ang pagsasampa ng kaso. Giit niya walang nilabag ang AMLAC at mga kongresista. Ito rin ang pananaw ni ML Party List Laila de Lima. Anyang hindi sakop ng prohibitions ng Bank Secrecy Law ang impeachment. Kapwa ni Nikaya, Tita Sendanya at de Lima si VP Sara na dumalo sa susunod na impeachment hearing sa April 29. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Kaya na naman yung pipilit nila eh. Hindi ko maintindihan. Ano ito mga ito? Mga frustrated senator siguro ito mga ito. Ulit-ulit na lang, Katatanga talaga eh. Ganito talaga ka eh. Hindi naman po korte yan para paatinin nyo dyan si VP Sara Duterte. Sa impeachment court, yan. Pero yung sinasabi ninyong Committee on Justice, dyan po ay probable cause pa lang. Dyan pa lang, hinusgahan yun eh. Correct. Tsaka may option naman dyan si BP Sara na umatin siya man o hindi, pwede naman, di ba? Kasi nandun yung rules eh. So kung wala yung rules doon, pwede siyang ipasabpina. Pero dahil may rules nga na pwedeng hindi siya umatin, so ginagamit niya ngayon yung option na yun dahil alam naman natin, kitang-kita naman na bias talaga yung Committee on Justice. Isipin ninyo, yung naghahabla, pati yung titimbang nung reklamo, magkakuntsaba na. Tinutulungan ng parang piskal yung mga nagsampa ng reklamo na makakuha ng ebidensya at pati yung piskal naglalabas na ng kanilang mga sentimiento. Sinasabi nila na meron ng probable cause, may sufficient form and substance na. So ano pang saysay kung pupunta pa dyan si Vice President Sara Duterte? Kung hindi rin naman siya makakapagsalita, hindi siya makakapagpaliwanag, hindi pwede i-cross-examine yung mga witness. So, anong gagawin dyan? Ipahihiya siya na every time magsasalita siya, sasabihan na yan. Kung alam nyo, i-interrupt dahil sasabihin, i-inbook na hindi siya pwedeng mag-commento regarding sa ganung bagay. So, walang saysay kung pupunta pa siya doon o hindi. Kaya itong mga itong mga tukmol na congressman na to, hindi nila alam yung rules nila eh. Sila mismo, alam dapat nila yung rules na may option. Sabi nga ni Atty. Topacio, si De Lima, hindi nga yan umaten nung siya kinasuhan sa DOJ nung panahon niya. Diba? Tungkol doon sa bilibid. So tapos ngayon, ipipilit niya umaten si VP Sara. Si Congresswoman Luistro, diba? Itinago nga niya yung asawa niyang may kasong rape daw, allegedly. So, tapos ngayon, ipipilit nilang lumabas si BP Sara. So, talagang makikita nyo, double standard yung ginagawa nila. Hindi, linawin natin kasi yan ang paulit-ulit nila sinasabi. Ayaw humarap ka na lang, bla 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 bla. Sandali. Ano sinasabi niyo dyan? Hindi naman korte yan. Hindi naman yan po yung korte na para paharapin nyo dyan si VP Sara Duterte. Doon sa korte, yon. Doon ang tamang forum. Pero dyan, hindi. Kaya napakalaking katarantaduhan yung mga pinagsasabi ninyo. 'Di ba? Hindi naman yan tama na para kayo na lang ay masunod at sabihin ninyo, hindi kailangan umatin ni VP Sara Duterte. Hindi ho ganun. Maling-mali ho yan, sa totoo lang. Alam nyo, yung inaano ninyo kay VP Sara na ganyan na kesyo, takot si VP Sara umarap sa hindi ho kasi ganun yun. Alam mo, may diskarte pagdating sa mga court proceedings. And in this particular case, even if it's impeachment, is still a court pagdating sa Senate. Impeachment court nga ang tawag eh. Diyan, probable cause pa lang ang tinitignan. So, ang focus dapat talaga dyan ay yung mga akusasyon. Di ba? Dapat nga, hindi nga akusasyon na idinidetalye o naghahanap kayo ng ebidensya eh. Hindi dapat yan eh.
Ang paghahanap nyo ng ebidensya, pag naipasa nyo na yan, kasi dapat ganito gagawin dyan eh. So, titignan kung may probable cause. O, mukhang may probable cause nga. Pagbubutahan na ngayon sa lahat ng mga congressman kung i-impeach na ba si VP Sara Duterte. Pag impeach na sa kanya, impeach na tawag dun eh. At nadala na sa Senado, forthwith, agad-agad, kailangan respondihan ng Senado. At dapat silang mag-ano na kagad as impeachment court. Doon sa impeachment court, kayo, mga mambabatas na kayo ang tatayong prosecutor. 'Di ba? Kayo yung maghanap na kayo ng mga ebidensya ninyo na susuportahan ninyo yung impeachment. Hindi yung ngayon naghahanap kayo tapos ihaharap niyo diyan, pagkaharap niyo diyan bawal naman i-cross-examine ng abogado ni VP Sara Duterte, bawal naman na i-discuss o pabulaanan, pero gusto ninyong umatin si VP Sara Duterte. Gusto nyo lang mag-isa siya at mapahiya siya sa publiko. Yun yung inyong layunin, di ba? Yan ang inyong goal. Ipahiya lang si VP Sara Duterte para kung umatin siya dyan. Hindi naman utang. At saka sobrang busy po ni VP Sara para pagkaksahan niya pa ng oras itong Committee on Justice. Meron nga siyang option. Yung sinasabi nga natin, may provision doon na kahit hindi siya umattend. Kahit nga abogado na lang niya pumunta ron eh. Pero mas ginusto na lang nilang wag nang pumunta. Gawa nga ng meron na silang hatol. Kumbaga hindi pa nagsisimula yung impeachment, meron na silang hatol. Remember, yan na yung second time na i-impeach nila. Tinatry nila i-impeach si VP Sara. At yung mga nakaupong committee chairman dyan, mga member, sila rin naman yung pumirma doon sa 19th Congress para ma-impeach si VP Sara. So, ano pang saysay? Kung lahat naman yung nakaupo dyan, pumabor sa impeachment before, malamang sa malamang, ganun din ang mangyayari dyan. So, meron ng kumbaga majority na dyan i-impeach si Vice President Sara Duterte. So ano pang purpose kung pupunta pa siya dyan, di ba? Naman utang si VP Sara Duterte katulad ng iba sa inyo. Hindi utang ngayon. Napakaraming abogado nun. Hindi kasi ganito eh. It's so unfair. Imaginein mo how many people are being was impeached nung panahon noon pa. Di ba? Nandiyan si Erap, nandiyan si Corona. Pinaharap ba dyan? Alam ko hindi eh. Hindi siya pinili tumarap dyan. Doon sa impeachment court sa Senate, doon. Kasi yun na yung korte. Di ba? As a matter of fact, even sa court sa atin sa Pilipinas meron niyang trial by absentia eh. Alam niyo yun? Di nyo rin alam yun, di ba? Pwede ngang hindi nandun ang inaakusa at ang naandoon lamang ay yung kanyang abogado. It could happen. Kaya nga, di ba, meron pa ang issue na may possibility daw na hindi umaten si VP Sara Duterte at karapatan din daw niya yun doon sa Senado pag naging impeachment court. Dito pa nga lang gusto nyo nang umaten siya pero hindi siya pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng magtanong. Hindi niya pwedeng idepensahan yung sarili niya. Bakit yung pa pinatin? Mga animal kayo. Kaya nga, itong nangyayari impeachment ngayon, parang gusto nilang mangyari i-duplicate lang yung mga nakaraang impeachment. At yan yung nakita na ni VP Sara, kaya hindi siya umaten dyan. Kasi mangyayari niya, magiging na yan. Kumbaga, moro-moro na lang yan, talagang didiktigin siya ng todo. Hindi kasi kagaya ng panahon ngayon kasi may social media. So, hindi lang sila yung nagpapaliwanag, pati yung mga influencer, mga vlogger, di ba? Marami nagpapaliwanag tungkol sa nangyayari dun sa impeachment. Unlike before, na lahat tayo nag-aantay lang ng ilalabas ng mainstream media. So, kapag yung mainstream media kumampi na sa administrasyon, talagang dudurugin na nila yung kanilang ini-impeach tulad yung nangyari kay Erap, kay CG Corona, kay Merceditas Gutierrez, di ba? So lahat yun, dinikdik nila, pinagtulong-tulungan talaga nila at wala talagang nakaano na nun. Kumbaga, wala na silang nagawa doon yung mga ini-impeach dahil nga
kumbaga sinira na sila ng todo sa media unlike ngayon, di ba, nakikita na paliliwanag na ng maigi na meron palang gantong option si BP Sara, pwede siyang hindi umatin at ano yung mangyayari. So lahat yun naipapakita na, kaya nahihirapan ngayon itong mga Duterte haters na alam nyo na siraan ng todo si BP Sara kasi naipagtatanggol na rin siya sa social media pati na rin sa mainstream media. So abangan natin kung ano yung mangyayari dito sa ikinaso ni Attorney Man Scarpio sa sa korte, dahil siyempre didinggin pa naman yan. So it's either maging pabor sa kanya o maging pabor sa kabila. Yun ang aantayin natin kasi wala pa naman nakakaalam kung ano yung mangyayari sa resulta doon sa sinampan niyang kaso. Pero ang importante doon, binigyan niya ng alalahanin itong mga nabanggit niya, dahil siyempre kasong kriminal to, may kasamang kulong. So kung magkakataon, magkikita-kita sila sa BJMP at 8 taon silang mawawala sa lansangan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo lagi. God bless.